times. God is good. Jesus Christ. Almighty God. Si Diyos ang pinakamahal. Praise be the name of God Almighty. Napakalinaw po ang pinagsasaluhan. Actually, bago tayo magsimula, birthday ko nung Martes pa. Meron ng siguro mga 7 years na pinapractice ko po na 7 or 8 years, 9. Hindi ako maghahanda tuwing birthday. Ngayon nung dumating ang aral ng Diyos sa pagbabalangkas sa perfect birthday ni Jesus Christ, doon ko nalaman na kaya pala ako hindi naman sa walang pera panghanda, kundi madalas ako nag-celebrate ng birthday na hindi ako masaya. At nung dumating ang punto na pinanawa sa atin ng Diyos ang perfect birthday ni Jesus Christ, sabi ko sa mga katimbang, at ito ang ayaw ng iba, yung birthday natin, payag ba kayo na isabay natin sa birthday ni Jesus Christ? Inisip sila noon, parang sanay ka nito yung birthday, may okasyon, may celebration, kasi pag may mga anak at natandaan yun, maring handaan ka ng cake, lutuan ka ng pagkain. So di ba matanggihan yun? Ngayon, sabi ko, hindi naman masama kung pagdating ng birthday niyo, meron kayong handa. Pero tandaan natin, tulad ng mensahe kanina, merong kapanganakan sa laman at meron ding kapanganakan sa espiritu. So anong pipiliin natin? Yung kapanganakan sa laman o yung kapanganakan sa espiritu? Kasi po, yan ang kahilingan ni Apostol Pablo na lahat tayo kailangan lumalakad ayon sa espiritu. Because tayo ay nabilong po sa spirit dispensation. So whether you like it or not, ito yung time natin. Kaya sa March 28, may pagtalakay po dyan sa celebration na yun. Yun po ang katunayan from Lucas chapter 1 verse 26, yung computation po doon. No? Bagamat may mga regalo ang mga kapatid, thank you sa inyo pong mga sagradong mga inahandang pagkain, no? At katulad ng share ni Sister Telma, Sister Tatay Lope. at Sister Telma. Praise the Lord, talaga natin brother eh. Ayan na. Alam niyo po, bagamat tayo ay merong kanya-kanyang buhay na binigay ng Diyos, actually na-appreciate ko talaga yan. Yung inyo pong napakagandang kahilingan sa Panginoon na bagamat material na bagay, naka-record sa Panginoon na po yan. Amen. At sabi ko sa aking sister wife, kasi po ang plano namin nung nakaraang Martes, birthday ko, mag-Jollibee kami para magamit ang kanyang senior. Habang pumunta siya sa palengke, hapon po yun, kasi may hinintay kaming delivery sa Lazada. Magagamit mo. Para sa iyo. Nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo nga ng unawa ang aking wife na hindi na kami mag-Jollibee. Kasi kontra talaga sa loob ko na i-celebrate ko ang aking birthday sa kapanganakan sa laman. Para walang away, nag-pray ako sa Panginoon, hipuin siya. Pagdating niyang bahay, may dala siyang isang buong manok. Sabi niya, palitan mo to ha. Sabi ko, sa isip ko, hindi ko naman to inutosan.
At hindi ko naman din siya sinabihan na itong gawin mo. Kinumpig siya ng Diyos na bumili ng, ibig sabihin, tinugon ng ating prayer sa Panginoon. Amen. Ngayon, yung katiyakan po yan sa tulong ng Diyos, yung katuwaan na yon at nalaman nila na Brother Loki at hanggang na Maynila. Nakita ko po yung mensahe ngayon na binahagi ng ating manggagawa, si Pastor Armando Sabian, na isang malaki pong mensahe sa buong daigdig na paano po daigin natin yung 666 sapagkat itong 666 ay nasa loob ng deep things of God and deep things of Satan. So, ang scripture po ay malinaw na sinishare kanina at narinig niyo naman po yung mga binabahagi ng mensahe. Pupuntahan muna natin yung binanggit sa Biblia na napakahalaga po na atin pong masusundan sa panahon natin ngayon. Sapagkat ang buong mundo po ay nangangailangan ng billions, trillions, quadrillions of money para po i-prepare ang needs ng more than 197 nations kasama ang bansang Pilipinas upang matustusan ang pangailangan ng bawat tao sapagkat ngayon po pagka nakatutok ka sa social media mapapansin mo po ang crisis ng financial na kung gaano karami ng tao na naghahangad po ng billions of money na kahit mayaman na sila, hinahabol pa rin nila yon. Kaya ito po ay isa sa mga ating nakikita sa tulong ng Diyos na hindi maibigay ng tao o ng sino man yung binanggit ng ating pastor kanina doon sa scripture na gusto nilang sambahin ang Panginoon after the day of resurrection, pero ang sabi ng Panginoon, huwag niyo muna akong hipuin. Ngayon, sapagkat hindi pa siya anong sabi sa Biblia, Hindi pa siniluwalhati. so meaning, ang may position sa pagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, tayo sa time natin. Amen. Ang tanong, paano natin mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian ang Diyos kung lahat tayo nasa ilalim ng iba't ibang mga churches ay sakop ng aral tungkol sa 666? Yan ang tanong. Sapagkat ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon ay siyang papuri para sa Diyos ni Isaac, ni Jacob at ni Abraham at Diyos natin sa kasalukuyan at magpasawalang hanggan. Ngayon, ito po ay binanggit sa Hebrew chapter 3, verse 3. Simulan natin. Hebrews chapter 3 verse 3. Amen. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat siya'y ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises. Palibhasa may lalong karangalan kaysa bahay yaong nagtayo ng bahay. Tuloy. For sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. 5. Bye. At sa katotohanan, si Moises ay tapat sa buong sangbahayan niya, gaya ng lingkod na pinakapatutuo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos. So kanina po, pinag-uusapan yung binigyan ng karapatan ng maging anak ng Diyos. Amen. Tayo ay dumaan sa tagapag-ampon. At higit pa na binahal ng Diyos yung pinabayaan kaysa mga anak na may asawa. Amen. Okay? If we talk Gentile, yun po ang standing natin. At ang sabi doon sa Galatia chapter 4 verse 27, Galatia 4:27.
Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat nasusulat, magsaya ka o baog na hindi nagkakaanak. Magbiglang umawit at humiyaw ka. Ikaw na hindi nagdadaramdam sa panganganak. Sapagkat higit pa sa mga anak ang pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. Yan. Yan ha. 4:27. Tayong mga hintil noon na tayo ay pinabayaan, magkasala, nakagawa ng laban sa Diyos, na kapag ikaw ngayon ay naglilingkod na sa Panginoon, higit kang mapalad kaysa mga anak na may asawa o anak ng isang babae na may asawa. Kaya na. Ngayon, ang ipinakita po dito sa ating pong pinag-aaralan na ito, ang Revelation chapter 13 verse 18. Okay, diretso tayo doon. 13:18. Dito, may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siya ay bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. 666. Yan, tingnan nyo po. Bibigyan ko kayo ng Ayan, Felicia, ano? 15. tungkol Verse po 18. sa tatlong 6 na yan. Kapayhayag. Unang 6, Numbers. Dumating Pakinggan niyo si yung- Gabriel Yan. sa daigdig na ito on the month of June. John. Na itong June ay pang-anim na buwan sa Gregorian Calendar. calendar. Lucas chapter 1 6. verse 26. Now, sa pagpapatuloy po, nung dumating si Gabriel kay Mary on the 6 months doon sa Gregorian calendar, ang tiyan ni Elizabeth ay 6 na buwan kay John the Baptist. Pangalawang 6. Ibig sabihin, nung dumating ang binhi kay Mary sa buwan ng June, ang first month niya ay July. So, July, August, September, bumisita si Virgin Mary kay Elizabeth na asawa ni Zacarias. Sa 3 buwan na yon, siya din pang 9 months ni John the Baptist kay Elizabeth. Umuwi si Maria sa kanyang bahay sapagkat manganak ang kanyang pinsan. So meaning, from 6 months, may 6 na buwan ang agwat nila ni Jesus Christ at ni John the Beloved. At ang pinaka-worst, mga kapatid, kay Kristo, ang original time na binigay sa atin from 6 p.m. to 6 p.m. Binago ang oras po ngayon na nagpapalit na ang 24 hours ng 12 midnight. Meaning from 6 p.m. to 12 midnight, again, another 6 hours ang dinagdag po ng oras. Amen. Balikan natin. Kapag ang oras po, ang gagamitin natin, ang oras, bago maging oras, ang seconds, ang 60 seconds ay merong 1 minute. Ang 60 minute ay merong Isang oras. yes. So, ibig sabihin, ang time ng 6 to 6 sa hapon ay merong 12 hours at yung time sa gabi hanggang umaga ay merong another 12 hours composed by 24 hours. Ibig sabihin po, kapag ang time umabante in 6 hours since the world began, or sabihin na natin from 1521 century, ilang thousands of hours ngayon ang naging dagdag Malaki. at paano ngayon i-compute sa lingguhan, sa buwanan,
Lalo na po sa taon. Now, ang 666 po ay nakadesign na sa daigdig na ito. At even any professor today, tinatanong natin, sabi niya, Pastor, susunod ka na lang sa kinagisnan natin, wala na tayong magagawa. Sabi ko, kung hindi nagawa sana ng Panginoon ang complete salvation and redemption, talaga wala tayong magagawa. Ngunit, nagawa niya lahat yun. Ibig sabihin, may magagawa din tayo. Amen. Amen. Kaya hinihiling ni Apostol Pablo, lumakad kayo ayon sa Espiritu, sapagkat ang kalaban natin, Espiritu, hindi nakikita. Amen. At yung hindi nakikita na Espiritu, pag pumasok yan sa isang tao, tulad ng Ephesians chapter 6 verse 12, pag pumasok yan, magkakaroon yan ng pag-uugali ng dragon. Magkakaroon ng pag-ugali ng isang ugali na hindi mo makitaan ng isang Kristiyano na Kristiyano, pero ang ugali hindi talaga Kristiyano. Hindi makaya ng pusa. Ngayon maraming nagpapanggap na Kristiyano, maraming nagpapanggap na pastor. Ang una kong nakikita kapag ang isang church walang board of trustee, yung church na yan, hindi church mula sa Diyos. Money making system. At maraming money making na yun. At nasa ilalim ng 666. Alam niyo, mga kapatid, bakit po pinag-uusapan natin ito? Sapagkat yung 666 ay nakadesign po siya upang i-deceive ang lahat ng tao sa ibabaw ng daigdig na ito. Kaya po, binanggit kayo na, except a man be born again, you cannot enter the kingdom of God, because two kinds of gospel, gospel of grace and gospel of the kingdom, na yung mga saved in Christ, sila po ang papasok sa kaharian ng Diyos. Amen. At doon sa kaharian ng Diyos, may mga law and ordinance. At doon sa kaharian ng Diyos, ginagamit ang oras, lingguhan, buwanan at taunan, doon sa mga ordinances ng Diyos, na ang paggamit sa oras ay hindi oras po ng nakadesign sa daigdig na ito, kundi oras na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, itong oras na ito ay meron pong katapat yan. Yung tinutukoy ko pong katapat, yung tinatawag na measurement. Pagdating kasi sa oras po, dalawang klaseng oras dapat makita. Yung time ni Christ sa kanyang time. At yung time ng mga tao na naglilingkod sa Diyos, na sila yung magpupuri sa Panginoon, kapag nagawa nila yon, yan ang time mo. Yan ang time ko. Time na mula sa Diyos. So hindi pwede na mauna ang time natin kay Christ. Kailangan mauna kay Christ bago sa atin. Ang tanong, anong oras nag-start si Christ sa kanyang time? Okay, tingnan natin. Matthew chapter 20 verse 3. 20 verse 3. Pagkinta na natin mga brothers and sisters. At siya ay lumabas ng malapit na ang ikatlong oras. At nakita ang mga iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. Ngayon, ang third hour po natin, if we talk New Testament sa daytime, from 6 a.m. to 9 p.m. So, 6, 7, 8, 9. Nag-start si Christ ng 9 hour or third hour. Why? Sapagkat ang kanyang pagpasan ng cross to Golgotha, nag-start ang crucifixion niya sa oras ng third hour. Up to 6 hour, which is 12. Pagdating ng 9th hour, which is 3 p.m., doon po nalagutan ang kanyang hininga. So nais ko lang i-emphasize sa inyo, sapagkat mahaba ang pag-aaral po dito, na from 6 hour, 9 to 12, 9 to 12, or 12 up to 3, 3 up to 6 p.m.,
pansinin nyo ang aking pagkabanggit dito, na dito po sa binasa ni Pastor kanina, susundan natin sa Mateo chapter 20, verse 5. Gusto ko lang ipakita mo sa inyo Matthew 20, na malaki po ang pinagkakaiba sa pag-arrange ng 666 from the original time. Amen. Okay, tingnan natin. Lumabas siya muli nang malapit na ang mga oras na ika-6 at ika-9 at gayon din ang ginawa. From 3rd hour to 6th hour, up to the 9th hour, up to the 10th, and 11, up to 12th hour. Ibig sabihin po, if we talk salvation and redemption, ang lahat ng ito, pinulpil ni Jesus Christ. Binanggit ni Pastor kanina. Pinulpil niya lahat ito sapagkat merong weight measurement materially doon sa promise ng Diyos kay Abraham. Hindi magwawala yung promise na yun. Kaya pagdating ng Galatia chapter 3 verse 29, kung kayo kay Kristo, kayo ay maging binhi ni Abraham. In other words, yung promise ng Diyos, dadaan ang lahat ng tao kay Christ bago niya ma-receive yung thousands of pounds, yung promise ng Panginoon. If we talk table, ito, pupunuin ng Diyos yan. Kaya lang, dadaan sila kay Christ. Tingnan nyo, kung paano din mag-fulfill tayo ngayong mga Christ believers laban sa 666. Okay, kanina po, ipinakita na natin. Amen. Sundan pa natin yung chapter 13 verse 16 and 18. Matthew. Revelation. Chapter 13 verse 16. 13:16 hanggang 18. Okay. Ganito po ang ating ibang. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayaman at mga dukha, Yes. at mga laya at mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. 17. At nang huwag nang makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. 18. Dito may karunungan ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siya ay may bilang ng isang tao, ang kanyang bilang ay 666. Ngayon, incidentally, sabi ni nanay, nanalo siya. Karamihan sa nanalo ng sabong, inom, sugal, inom, bisyo. Pero ang ginawa ni nanay, ayaw niya maglikat sa promise ng Diyos. Amen. And God will provide sapagkat yung pera na kanya pong gagamitin ay hindi para gumawa ng masama kundi gagawa siya ng mabuti. Amen. So listen carefully. Sapagkat all things work together for good. Pero hindi tayo nag-aproba na pwede kang magsugal para magkapira. Pinakita lang ng Diyos dito sa kahilingan ni nanay na talagang buhay ang Diyos. Amen. He create darkness, He create light. So, ipinakita lang ngayon dito sa time natin, kung alam yata ni Brad Noel ito eh, pero ayaw ko nang banggitin. Medyo masilan ito. Kukunin lang natin yung isang punto dito, verse 16, na binasa ni Pastor. Okay, balikan mo muna sandali yung 16, Pastor. 16, Revelation 13:16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang noo. Kanang kamay. Kanang kamay o sa noo. Kanang kamay pala. Tuloy. 17. At nang huwag makabili o makapagbili ang sino man, kundi siya'y mayroong tanda sa makatuwid baga ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Verse 18. Dito may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siya'y bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Tingnan niyo po ang binigay ng Diyos na solusyon ng Diyos through Jesus Christ. Tingnan niyo po Nung dumating si Gabriel sa 6 na buwan, nung tinanggap ni Mary from June
July, August, September, October, November, December, January, February, March. Lahat ng doktor sa buong daigdig, tanungin mo, ilang talaga dapat na buwan ang bata sa tiyan ng isang babae? Under oath, magsasabi ang lahat ng doktor, 9 months. Ang tanong, bakit hindi napairal from 15th, 21st century any religious today yung declaration ng Biblia? Bakit nasunod ang declaration ng 666? At what is a big question regarding this question? Hindi kaya ang tao ngayon nabuyo na sa paggugulang sa kapwa? Hindi kaya ang tao ngayon nabuyo na sa sistema ng sindikato? Hindi kaya ang tao ngayon nabuyo na sa sistema ng pamamaraan ng tao? Hindi kaya ang tao na inip na ngayon sa mga bagay-bagay? Dahil kapag ikaw ay 60 years old, dito ko lang narinig sa ating brother na meron siyang kausap minsan. Noel, matanda na ako. Sabi niya, huwag mong bilangin ang taon mo. Ang mahalaga, meron. Sabi ko, praise the Lord. Narinig ko rin sa kanila. Madaling magpatawad, ngunit mahirap na magtiwala. Sabi ko, praise the Lord, nabibless ako sa mga ganong reason. Sapagkat ngayon po, sometimes, sa sobrang pagtitiwala natin, karamihan po sa mga lingkod ng Diyos nadadaya. Sapagkat maraming nagpapanggap ng mga lingkod ng Diyos, pero ang hangad pala ang mga bagay sa daigdig na ito, which is handle ng 666. At ang 666 actually, mga kapatid, kay Kristo, ang susunod sa mga lingkod ng Diyos, hindi ang mga lingkod ng Diyos ang susunod sa 666. Why? What is the promise of God? Seek ye first the kingdom. Ito yon ang pinag-uusapan natin. And then, ipamahay mo, righteousness. Anong kasunod? Pangapos. All these things shall be added unto you. Ang 666, siyang nagpundar ng lahat ng ito sa daigdig na ito from God para ibigay sa iyo. Kaya lang ang nangyari, ang mga lingkod ng Diyos napasunod sa 666. Kaya po, ang promise ng Diyos sa church, hindi magkakaroon ng kaganapan sapagkat ang church, pinasok na po ng politika, pinasok na po ng sistema ng 666 dahil sa personal interest. Saan ka makakita? Mga kapatid, hindi ako sa nagkikwenta. Tinulungan mo ang isang tao para magkaroon ng bahay at lupa. Kung ako magulang, ba't ko pa ibigay sa ibang tao? Akin na dapat. Pero hindi ako pinasok ng kaisipang greedy. In more than 8 years, gagawin sa iyo ng katimbang mo in more than 8 years sa iyo. Masakit para sa akin, pero sabi ko, hindi kalooban ng Diyos sapagkat ayaw ng Panginoon pagpasok sa kingdom, may kasama kang hindi nararapat. Amen. Amen. Therefore, sa lugar na ito, even in how many pastors? 16 or 17 na meron dito. Nagkalat tayo one time. Ngunit, hindi kami gumawa ng paraan para magbuo tayo. Ang gumawa ng paraan, Diyos. Anong testimony ng ating brother? Dati hirap siya. Ngunit pinalakas siya ng Panginoon. Anong testimony niya ni nanay? Anong testimony niya ng bawat isa? Ang kagawan niyan Diyos. Dito, hindi kailangan sigawan mo ang demonyo, bla bla bla. Ang mahalaga na sunod natin, iyang perfect ordinance of God, sapagkat kapag sinunod mo yun, magugulat ka. Kung may sakit ka sa loob ng katawan, physical, spiritual, magugulat ka kusang mawawala sa iyo. Amen. Sapagkat si Kristo, nung nangaral ng tungkol sa karaya ng Diyos, habang pinakinggan siya, maraming mga inborn na nagsisigaling, maraming mga may sakit na gumagaling kapag tinuturo ang tungkol sa karya ng Panginoon. Amen. Hindi na kailangan tumayo ang tao para hampasin ang jacket at matumba at natanggal yung sakit. Hindi na po kailangan yun. Ngayon, ipinakita dito po sa scripture
yung tungkol sa pinag-uusapan natin. Gusto ko lang basahin dito at pakinggan nyo lang ha. Yung Troy, okay? Yung pinag-uusapang gira or chickens or money. Yung mission po niyan, mga kapatid kay Kristo, okay? Yung cubit, yung reds, double E, yung land mission. Pansinin niyang mabuti. Ang promise ng Diyos, lahat ng maapakan mo ay iyo. Amen. Mamanayin. Amen. 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 Okay. Itong lugar na ito, naapakan ko na to. Amen. Hindi pa ito. Namamana. Mana. Ngayon, yung claim namin yan, pinakita din sa amin na yung inapakan na Misbagong Silang nung paglipat namin, lubak-lubak. Buwan o taon, ngayon ang ganda na. Amen. So napansin ko po yan na parang umabot pa ng 3 years bago ko napuna yung sinabi ng Diyos. At dito, ipinakita din ng Panginoon, in 5 months, hindi kami nakabalik. Ang nasa puso at isip ko, nagawa ko ang kalooban ng Panginoon, tapos na yun. Pero dahil merong lamat, ang mga paa ng mga lingkod ng Panginoon sa lugar na ito, pinatunayan ng Diyos na may mamanahin ang mga anak ng Diyos. Ngayon, hindi pwede ang tagapagmana ay greedy, magulang, may masamang plano, Ala. mandaya. Hindi po pwede. Sapagkat once na binigyan ka ng isang pagkakataon ng Diyos at hindi mo ginawa, wala ka nang i-expect ng another abundant blessing. Amen. Kasi po, pag ginalit mo ang Diyos, again, 666 po, wala ng provision niya. Sapagkat ang provision ng Diyos once lang. Ngayon ang tanong, sabi ni Pastor Armando, para saan yung kamatayan na binanggit sa Bible, na bakit namuhay pa sila ng 900 years? Para po yan sa second day. Ano ibig sabihin pala, Pastor? Ito mga nabubuhay ngayon na control ng 666. Bagamat sila'y buhay, patay. Nabubuhay sila ngayon going to Revelation chapter 21 verse 8 para sa second day. So now, para saan pala ang pamumuhay nila ngayon? Para sa impero, no? Para saan ang pamumuhay nila ngayon? Para sa second day. Di bale, kumain ka ng tuyo ngayon, almusal, pananghalian at hapunan, lugaw, saging na luyat, pero tiya ka sa eternal life. Amen. Amen. Pero hindi pabayaan ng Diyos na kakain ka ng tuyo araw-araw. Amen. Hindi kita pababayaan at iwanan. Experience niya yan. Si sister, alam ko, na-experience niya yan. Now, tuloy ko yan ha. 2,000 cubits. Kasama po yung sacrifice ng mga apostol dyan. Yung binanggit po na pag-consult sa mga authority up to time. Yan na. Yung natural day was from sunrise to sunset. Pag sinabing natural day, Ito yun. ito yung likha ng Diyos. Yan na. Yung natural night, inyo, was from sunset Ito. to sunrise. Sunrise. Tingnan nyo. Yung oras nag-start ng bilang sa sunset to sunset. Pero dito ay pinakita po sa natural night from sunset to sunrise. Yung another natural day ha, hindi sa night, from sunrise Ito to sunset. So kapag binago ang time natin ngayon, pati ang mga lingguhan at Buwan ng taon. buwanan, maging ang taunan, sira na po dahil sa time. So pag kinumpute ko po ito, at nagpatulong ako sa mga kapatiran na inangkin, sila daw may revelation, okay lang. 160 years ang naging dagdag ngayon sa panahon nito. Taon. Ngayon, kung ikaw binata, nag-asawa,
magkapamilya, papayag ka ba na ipapakain mo sa iyong mga anak araw ng 666? Hindi ka papayag. Meaning, kapag nakita natin ang sitwasyon sa daigdig na ito, ikaw din ang mag-iisip kung paano mo bitbitin ang lahat ng bagay away from 666. Okay, bago natin puntuhan yan, balikan natin yung Revelation chapter 14 verse 20. 14:20. Amen. At nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan. Yes. At lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo Oh. na umapaw hanggang sa mga preno ng kabayo sa lawak na 1,600 estadyo. Tuloy. Wala na. 2 Chronicles chapter 9 verse 13. Chapter 9 verse 15. 13. 13. 2 Chronicles. Sige, basahin muna natin Ang to. timbang ng mga ginto na dumating kay Solomon sa isang taon ay 666 na talintong ginto. Ngayon, saan mo ilagay ngayon yan? Kung wala kang talent mo lang si Diyos. 9:16? 9:14, 13. Ganun karami. 9:14. Ibig sabihin po, itong daming ito, 9:13. ito yung bigay ng Diyos kay Solomon. At meron pang time si Bathsheba, si Queen Sheba, na nagdala po ng kayamanan kay Solomon. Ang tanong, bakit? Dahil sa karunungan Sapagkat humanga si Queen Sheba sa karunungan Solomon. ni Solomon. In other words, sa pinag-uusapan natin ito, kapag ang karunungan natin mula sa Diyos, like Solomon, yung bigay ng Diyos kay Solomon, yung bigay ni Queen Sheba kay Solomon, na ngayon sa daigdig na ito ay handle ng 666. Ibig sabihin, ang 666 walang magawa kapag sila na ay gagamitin ng Diyos para sa mga lingkod niya na hindi nagpailalim sa 666. Pastor, ang hirap gawin yan. Yes, napakahirap. Pero nagtagumpay si Kristo. Now, ano yung ibig sabihin ng civil? Tanong ko lang sa inyo. C-I-B-I-L. Ano yung ibig sabihin ng civil? Civil. 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 Oh, civil. Tingnan natin. Civil. Sibil, CI. C-I-B-I-L. Civil. Civil. Mali bang pronunciation? Hanap tayo, hanap. Civil. Civil. According to the Merriam-Webster, Tingnan natin. Civil. civil. Definition of relating to citizen, civil duties. B. Of or relating to the state of its citizenry. Civil strife, civilized. B. Adequate in courtesy and politeness. Mannerly and civil caution, it was hard to be civil when I felt so angry. Okay. Yung meaning, binasa na po. Okay, tingnan natin ha. The civil day was from sunset one evening to sunset the next, for the evening and the morning Civil day. were the first day. In other words, from a natural day or natural night, kapag hindi ma-civilize ang Christian, Amen. ang church today, pag hindi po ma-civilize, mga kapatid kay Kristo, Man. pag hindi ma-civilize ang church, under pa rin ng 666 ang marami na yun. Ngayon, Pastor, paano mo masabi ang isa sa mga bagay na kailangan po? Okay, nabanggit ni Pastor kanina, yung baptism. Sabi ko, praise the Lord. Okay, kasi po ang baptism, isa sa mga requirement natin sa Diyos at ina-apply po yan talaga ng mga pastors sa mga church sapagkat mahalaga po ang baptism. Ngayon, tingnan muna natin yung baptism sa Lucas chapter 3 verse 20. Lucas 3:20. Start mo sa 22, Pastor. Lucas 3:22. Ganito po ang ating mababasa sa 3:22.
At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan, Yes. tulad ng isang kalapati. Mm. At nanggaling ang isang tinig sa langit, ikaw ang sinisinta kong anak. Sa iyo ako lubos na nalulugod. Mm. 23. At si Jesus din nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinampataha ni Jose ni Hili. Mm. Tuloy po. 21. 21 taas tayo. Nangyari nga nang mabautismuhan ng buong bayan na si Jesus ay binautismuhan naman at nang nanalangin ay nabuksan ang langit. Sipin niyo po, from 21, 22, and 23. Nag-start si Christ ng ministry sa edad po na 30 years old. Binautismuhan din po siya sa edad ng 30 years old. Biblical pala. Ngayon sabi ng mga pastor, Pastor, bakit 30? Paano ang coming of the Lord? Ika muna, alam niyo ba? Hindi. Walang nakakaalam sa pagparito ng Panginoon eh. Ano ba talagang problema niyo? Bakit kailangan maliit pa lang, bata pa lang, bautismuhan? Kasi pastor, babalik siya, paano yan maligtas ang isang tao, ang isang binata, ang isang bata, na sa pagbabalik ng Panginoon, hindi siya baptize. Sabi ko, if you are Christ believers, hindi papayag ang Diyos na paparito siya na meron pong mapapahamak. Amen. Sapagkat sabi niya, siya paparito hindi para sa mga matuwid, kundi Para sa makasalanan. yes, Kasalanan. tayo makasalanan dati. Amen. Amen. Through Jesus Christ, except a man be born again, you cannot enter the kingdom of God. Okay. Ito pong pinakita na ito, pagdating sa baptism, ang baptism ni Christ sa eksaktong 30 years old. Yung problema ng coming of the Lord, hindi mo problema, hindi problema ng church yan, problema ng Diyos. Kaya nga sinabi walang nakakaalam eh. Amen. Amen. Bakit pinoproblema nila ang coming of the Lord anytime? Mapahamak yung isang tao kapag hindi baptized. Samantala, walang scripture na nagsasabi na kapag bumalik si Kristo at minor age ka, hindi ka baptized, hindi ka maligtas, wala pong sinabi sa scripture. Yan po ang pagbulabog ng 666 ngayon na ang mga churches na penetrate sa ganong turo. Ngayon, ipinakita po dito sa ating pag-uusap na ito yung kahalagahan dito. Okay. Kanina po ay binanggit din sa Revelation chapter 13. Ngayon po makikita natin sa Revelation chapter 12 verse 1 para po mabasa ni Pastor yung ilang mga 12 verse 1. Okay. Praise the Lord. Ganito po ang ating mababasa. Amen. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Hmm. Isang babae na nararamta ng araw, Yes. at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Hmm. At sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. Hmm. Verse 2, at siya ay nagdadalang tao, at siya ay sumisigaw na nararamdaman ng panganganak, at siya hirap upang manganak. Meron bang nanganak na Tumatak. smile? Amen. Masakit. Ang church, Yan na yan, hirap tayo. yun po yung babae. Amen. Ngayon, kapag ikaw ay pastor ng church, handa mong tiisin ang panganganak. Eh ngayon, kapag pastor ka na ng 10 years, 15, 20 years, hindi ka na pwedeng turuan, matigas ng ulo mo. Hindi ganyan ang doktrina eh. Ito yung doktrina. Hindi ganyan ang aral eh, ito yung aral. Tika muna, ano ba yung aral talaga? Kasi po, may edad na mga naging pastor na ayaw na magpaturo. Merong iba na pag nabigyan mo ng authority, okay, pastor ka na. Paglipat mo sa ibang church, sikat ka na kasi pastor ka eh. So pwede mo nang igara-gara yung sarili, pero nung unang time talaga, para ka lang isang latoy-latoy lang na wala talaga. Minsan pagpunta mo sa isang lugar, talagang ma-appreciate ko yung lingkod ng Diyos to. Sabi ni Brad Noel, huwag mo tawagin pastor kasi hindi naman pastor. Eh sabi ko, mas magaling ka pa nga sa mga pastor eh. Bakit? Nag-abroad siya. Alam niya, pinag-uusapan natin. Pag sinabing Jerusalem, Torque, alam niya yan eh.
Russia, pinagdadaanan niya yun. Tinanong ko siya, ano ba ang mga time sa December 25 doon sa Israel? Paliwanag siya. Ang mga pastor kontra sa kanya. Samantala siya, literal, nandoon sa isang bansa. Talagang nanginginig lahat. So paano mabubuhay ang isang tupa o paano magpapastor ang mga pastor yelo ang lugar na yan. Tinatayuan niya yan. And that is why nanatili siya dito sapagkat meron siyang testimony mula sa Panginoon. Pinoprove niya sa kanyang sarili physically. Nakagawa man siyang pagkamali laban sa Diyos. Sa tulong ng Diyos, itutuwid ng Diyos. Meron ka lang mag-testify sa Diyos kahit isa. Billions of promises of God is upon you. Kaya humanda ka. Kasi tayo, sanay sa hirap, baka pag yumaman tayo, baka yumabang tayo. Kaya ako pinagpipray ko sa Panginoon, Lord, turuan mo na ako na huwag maggulang ng aking kapwa. Turuan mo ako na huwag maging mapagmasama ng isip sa aking kapwa. Turuan mo ako na makita ko yung mali at maipamuhay ko yung tama. At i-guide mo ako, maisama ako sa mga tao ang talagang ang hangad lang, ang maluwalhati at maparangalan ka. Kasi po, hindi na ibigay ang kaluwalhatian sa Diyos, actually, sa Israel pa lang, kanyang bayan. Ngayon, yung karapatan na binigay sa atin na maging anak ng Diyos, ito ang pagkakataon natin ngayon na maibigay natin ang karangalan sa Diyos. Amen. Hindi lang sa matulungin ka, smiling face ka sa mga tao, hindi lang sa mapagbigay ka, kundi tama ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Yun po ang pinaka-the-best na pagpupuri, pagluwalhati sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang time, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan o ang iyong anak. Okay? At muli ko, Anong sabi ng Ama? muli ko ng luwalhati ko. Niluwalhati Ko na. ko na. At muli kong luluwalhatiin. At muli kong luluwalhatiin. Sinong muling magluwalhati sa panahon po natin? Purihin. Amen. Ngayon, tingnan niyo po bago tayo magtapos. Yung Night Ancient. Yung Fourth Watch, ipinakita po dito, kasi po mayroong Fourth Watch na grupo po ngayon, di ba? Actually, biblical talaga yan. Kaya lang, meron talaga siyang design po. Kahit mag-declare ka ng Fourth Watch ka member or followers, or nabilong ka sa Fourth Watch group, kung ang oras naman daya din, wala din po yun. Okay. Tingnan niyo po. Yung first watch till midnight, Unang oras yan eh. middle watch till 3 a.m. maga, morning watch till 6 a.m. Ibig sabihin po, yung design ng watches na ito, kailangan po nakakonect siya sa eksaktong time at saka month. Kasi po, ang month na ipinakita po sa Biblia, sa Hebrew calendar, Abib means Nisan. Na ang Abib means Nisan, kalahati ng March, kalahati ng April. Tingnan niyo po ha. Yung March kanina na 9 months na binanggit natin sa birth ni Jesus Christ, nakadesign po ang perfect birth ni Jesus Christ, maging ang first month ni Jesus Christ sa daigdig na ito. Ang tanong, simpleng competition, bakit hindi natupad? Dahil penetrated ang daigdig sa 666. Binago. Ang araw. Yung ating kapatid na ito, na isa, malawak ang kanyang kwento tungkol dyan. Sapagkat maraming mga sindikato nang nakasama siya. Mabuti nga, buhay pa to eh. Yung bunsong anak ni Pastor. At kininto sa akin, at habang kinakwento niya, nilalasat ko mga sinasabi niya, hanggat may sinishare siya sa akin, at naramdaman ko, na itong 666, hindi siya makagalaw sa iyo kapag ikaw ay nakasunod sa Diyos. Amen. Ngayon, titipunin ni Kristo lahat ng tao na may takot sa Kanya at may mga kaloob. At kung sinong may kaloob, pag sinunod mo yan, ibig sabihin, yung titipunin ng Diyos kasama ka. Sa bilang na yun, ipinakita po mga kapatid, i-guide siya ng Diyos na dito sa daigdig na ito, pag nagkaroon ka na,
hindi po pwedeng pambili ng sigarilyo yan. Hindi po pwedeng isasabong mo na yan. Okay? Bibigyan si nanay ng puhunan ng Diyos. Huwag ka na nagsabong, Sister Lina. Pinagbigyan lang kita. Hindi ka na pwede, hindi ka na pwede. Okay? Bawal din yan. Okay? Lahat po, pinag-uusapan po yan. Ngayon, ang gusto lang ipunto dito, yung design sa month, malinaw po mga kapatid. Yung Abib or Nisan means April. Exodus chapter 13 verse 4. Basa. Yung Sip or May sa 1 King chapter 6 verse 1. Okay, pakinggan nyo lang o kaya isulat nyo na lang kasi mahaba pa pasok. Siban means June, Esther chapter 8 verse 9. Ito po yung 6 month na dumating si Gabriel. 6 month. So, ipinakita ko na dito sa ating kalendaryo, nagtatapos po ang buwan sa 12 months. Anong buwan? Di ba December? December. Oo. Ngayon, ang 12 months sa Hebrew calendar is Adar. Na ang Adar po, doon nakadesign ang month ng anong buwan? February. Sigurado kayo. Ano ang 12 months sa Gregorian calendar? December. Okay. Ano ang tamang 12 months sa perfect arrangement ng Diyos sa kalendar? April. Di ba, Mark? Ay, March pala. April nyo yan. March, Gregorian calendar, Adar, Hebrew calendar. Ibig sabihin, hindi pwedeng i-connect ang Hebrew sa Gregorian, kundi ang Gregorian dapat kukonek sa Hebrew. Sapagkat doon po ang pagsira ng time, weeks, month, in year. Ngayon, dito po sa pinakitang ito, malinaw na ang pagsira sa oras, pati ang mga fellowship sa loob ng church, sira din. Pati ang mga taunang mga selebrasyon, sira din. Kaya ating tinatanong sa ating mga kapatiran sa ilang mga nag-aral ng 10 years sa Biblia, bakit hindi niyo ito pinairal? Kaya nagtanong ako sa mga profesor ko, bakit hindi niyo tinuturo ito? Bakit hindi niyo pinairal ito? Samantala, malinaw na ang daming mga profesor, mga scholar, na dinisign lahat. Biro mo, ilang libo yung dictionary na meron, ilang aklat na meron, ilang encyclopedia na meron, may volume 1, may volume 20, mga concordance, Thomson Bible nandyan, nilatag na po lahat, mga kapatid. Pero ang tanong ko, ba't hindi nyo na isunod to? Eh, pastor, sunod ka na lang, wala ka nang magagawa dyan. Ano? Ba't nyo ako pasundin dyan? Sabi ng iba, pastor, saan ka ba ngayong Earth? Saan ka ba ngayong planeta? Sabi nila, sa Earth kayo.